Good morning guys! Ngayon lang ulit tayo makakapag-video, makakapag ng ating ginagawa. So yun, naakit ako doon para linisin yung taas. Ayan, meron akong tuntunan para doon sa ano. Oh my God! Ang ginagawa ko, meron akong spray doon. May pang-spray ako. Ang ginagawa ko, ayan, sa pandak bagang yan ay pag hindi ka gumawa ng paraan ay sus, maabot ng bagay yun. Sabi lang noon inay sabi ko, paano kung maabot? Liit ko. Sabi naman ni inay ko ay umupo ka para maabot mo. Ay, hadop yan. Kaya, ayan, kumuha ko ng pantungan. Tapos yung aking pang map, ayun ang aking ginamit. Isimplihan natin at para hindi tayo umana tayo ng paraan para tayo ay makatapos, diba ka? Pagwari ako nahulog din na itigap sumwari ako. Putok ang ulo. Ay, awan. Kung makahinga pa ako din Pero mababa lang naman. Pero ang abag sa kanto ay puro simento. Ay ingat-ingat naman tayo. Kaya sa kapwa ko pa OFW ay huwag naman kayong matalon sa bintana. At ay isarado nyo din yung bintana bago nyo linisan. Din kayo, magreklamo din kayo kapag kayo ay paglinisin ng bintana. Ito naman ay hindi bintana. Meron itong salamin. At yung labas niyan ay aming yan, yung balkon. Yung lagi kong inabidyohan dun sa labas. At yan na nga, yung taba-taba. Kaya ito naman yung gagamitin natin. Ayan, para saan? Para kasi ito sa mga langis-langis yan. Mabalik pa ako doon at sprayan ko pa ulit yung taas nun. At yun ay itong daladala ko na ito ay pangtanggal ng nung mga manti-mantika baga. Ay itong kalapit na itong rep ay kalapit ng lutuan. Ay kaya ito ang mga ilang araw pa lang na nalilinisan ko. Ay naku, anong lagkit na nung ibabaw ni ring rep. At saka yung taas na yun, ay naku po. Ay nako, hindi ka na talaga napagod sa paglilinis. Nang lupit pa naman na rin nga aking pang spray na eri. Talagang tanggal yung mga yung mga kapal-kapal ng iyong kalyo. Talaga ko pwedeng hindi nakasalamin kasi sakit na talaga ng ng mata ko. Pag yung katulad ng masilaw siya. Nagluluha yung mata ko kaya kailangan, sabi ng doktor, hindi ko dapat tanggalin itong salamin kasi may tendency na matumba kasi nga minsan pag tinatanggal ko na nahilo ako gawa ng mata ko. Ayan, yung mapapayo ko lang sa mga kapwa ko na mahilig maghilamo sa pagkatapos ng siguro nakuha ko rito doon sa yung nagtatrabaho noon ako sa doon sa bukid pag yung galing ba sa yung nagtatalo kami, nagtatanim ng palay noon. Naghihilamos tapos sa init ganun. Kaya sabi nung doktor ay kailangan talaga na gumamit ako ng salamin. Kaso lang naiinitan yung mukha ko sa salamin ko para kasi hindi sanay, tapos parang pinapawisan yung ko, yung mata. Kaya sabi ng ng doktor, pwede akong mag-lenses, yung ilalagay lang doon sa mata. Pero natakot ako baka hindi matanggal. So yun guys, tapusin na natin. Minsan naiiyak na rin ako sa ginagawa ko. Nahirapan na rin ako minsan sa aking buhay, sa pagtatrabaho. Tapos minsan homesick din ako. At hindi ko alam kung minsan ganun talaga ang buhay. Sabi ko na lang sa sarili ko na ay nako, may pinag-aaral ka pa at marami kang anak, nag-iisa ka lang. Kaya yung lagi ang sinasabi ko sa isip ko, kailangan ikaw ay matibay ang puso, matibay yung isip mo. Kailangan yung laging trabaho ang isipin mo, hindi yung ikaw yung masusunod sa buhay mo. Ay nakakaiyak minsan talaga naman, Diyos ko. Minsan naisip ko na yung mga anak ko, paano kaya, namimiss ko na sila, namimiss ko na yung pamilya ko.
na mag-isa kong tinataguyod yung mga anak ko. Pero laban lang, sabi ko nga sa sarili ko, kailangan malakas ang aking katawan, hindi magkasakit yung. At pagkatapos kong maglinis ay ito naman yung sinunod ko. Kinuha ko na nga yung binili kong tinapay na ang tawag dito ay Egyptian bread. Ang gusto kasi nung amo ko na dalaga ay ang gusto niyang kainin ay ang pangalan ng kakainin ay hawashi. Ito yung giniling na karne. Ito ay nakalagay na sa fridge. Tapos prenosin lang. Nung isang araw ay gumawa na ako ng mga rekado nito, at ang mga rekado nito ay meron itong sibuyas, bawang na giniling, tapos yung kamatis, tapos yung black pepper, tapos yung bell pepper, tapos asin, yung mga pampalasa ang nilalagay dyan. Tapos pwede mo siyang i-freezer. Tapos pag gusto mong magluto at dyan ka lang kukuha ng kaunti. Halimbawa, 2 pirasong tinapay, katulad dito. Medyo malaki kasi yung tinapay, kaya hinati ko siya sa 2. Ayun. Tapos, doon ko siya ilalagay sa loob. Yung giniling na karne, ilalagay ko doon sa loob. Tapos, pupunasan ko yan ng mantika sa labas. Tapos, ilalagay natin doon sa apoy at ating parang ipiprito ba? Parang ipa-fried lang siya. Lalagyan natin yung kawali ng kaunting oil, tapos saka natin ito toasted. So, ayun guys, napakasimpleng pagkain ng mga alaga ko. Lalagay lang natin yan sa loob niyan. Papalamanan natin, at pag natapos na natin ay magpapainit naman tayo nung yung plat na kawali. Tapos ilalagay natin dyan, lalagyan lang natin ng kaunting mantika, tapos saka natin siya ipa-fried. Tapos yun na, kakainin na lang nila. Sobrang sarap, parang yung tinapay ay magiging crunchy siya, tapos yung karne dun sa loob ay normal lang, hindi siya matigas at hindi siya malambot. So napakasarap. So ayun guys, sana may natutunan kayo. Yun lang, kailangan lang tayong magsikap at magsipag sa ating mga ginagawa. Ngayon, maingay yung aking alagang maliit, yung 6 years old, kasi naglalaro siya ng Roblox. So ayun guys, so ganyan lang yung paggagawa ko. Ayan, ipapulat lang natin siya ng kaunti. Ayan guys, ang lakas ng ugong ng aming easy, ewan ko kung bakit ba. Ayan, maririnig mo dyan. So ayan guys, isit aside natin, at kasi ipiprepare naman natin yung ating kawali. So kung nagustuhan mo ang aking video, sana naman ay i-like and share mo, at i-follow mo na din. Salamat!